But I think the Congress, it's high time that the Congress should act on the impeachment complaints as soon as possible. Hindi rin po kasi ma-actionan dahil on break ko ngayon yung House of Representatives. And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 session days. So medyo matagal po yung proseso na yun. Mga kabayan, dismayado ang kampo ng Makabayan Black sa pangunguna ni Representative Franz Castro. Ito ay sa kabila ng pagkukumahog nila na isulong ang 3 impeachment complaint para patalsikin sa pwesto itong si BP Sara. Ayon kay Secretary General of House of Representatives Reginald Velasco, nakatingga pa rin sa kanyang opisina ang mga reklamo na inihain ng ilang grupo. Dagdag pa ni Velasco na wala pang panahon itong si Speaker Romualdez para basahin at pag-aralan ang nasabing mga reklamo dahil sa nakabreak ang Kamara. Sir, let me start off with this. The first impeachment complaint was filed December 2, the second December 4, the third was December 19. So medyo mahaba-haba na po yung panahon. Magmula noon, ano na po ang status ngayon ng mga impeachment complaints? Kasi po, patapos na po yung, after a few weeks, magre-recess na naman ang Congress. So doon po kakausapin ko na yung mga nakiusap sa akin na bigyan sila ng tamang panahon, no, para pag-aralan yung 3 complaints or mag-endorse sila ng another complaint kung hindi sila satisfied sa 3. Matatandaan na nagpulong ang 3 grupo ng mga complainant sa pangunguna ni Franz Castro para kalampagin ang opisina ni Romualdez at bigyan pansin ang kanilang effort na ginagawa laban kay BP Sara. Andito kami, yung ating mga complainants para ma-push o ma-encourage na yung mga kongresista kasi sila yung kailangang bumoto, no, as endorser nitong impeachment complaint. Sa isang panayam, ipiniliwanag ni Velasco na mahaba pa at marami pa nga pagdadaan ng proseso para mabigyan pansin ang mga nakabinbing reklamo sa Kamara. Pero ang ginawang aksyon ng kampo ni Castro ay nangalap ng pirma sa mga kapwa nilang mambabatas para mapabilis ang proseso at maiakit agad sa Senado. Pero ang problema, 6 pa lang ang kumpirmadong pumirma sa petisyon ni Castro kung saan ay malayo sa kailangan na 106 na signature. Mr. Velasco, nakita niyo na po yung 3 complaint. So, kailangan siyang i-consolidate para mas madaling pag-aralan ng mga members ng House. Sa tingin niyo po, based on the 3 complaints na nakita niyo na, gaano katagal kaya bago ma-consolidation? Kailangan lang po kung gusto niyo yung so-called Bicol Express, no, yung fast track po. Yes. 1/3 of the House members. Yun po hindi na dadaan sa mga proseso rito. Diretso na po yung sa Senado. Ang gagawin lang po namin, i-verify lang kung talagang pinirmahan at in-endorse ng mga House members yun. 1/3 po, that's 103. Yes. 103 House members. Umamin din si Velasco na tila mahihirapan na maipasa sa Kongreso at mabibigyan pansin ang mga complaint dahil sa nakaambang rally ng Iglesia ni Cristo ngayon January 13 at sa paparating na eleksyon kung saan ay dapat makakuha ng suporta ang mga kandidato mula sa publiko. So ano nangyari po? How long are you going to wait until, sabi nga ninyo, there's no timetable naman din, pero it says in the House rules, immediately referred to the Speaker. Opo. Wala rin yung mag-a-action dahil wala yung Office of the Speaker ngayon, wala yung plenary session. Ang proseso po kasi, tatransmit ko kay Speaker, the Speaker will refer it to the Committee on Rules, and then Committee on Rules sa plenary po, tapos plenary will decide kung i-refer na sa Committee on Justice, no? And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 session days. So medyo matagal po yung proseso na yun. Samantala, pinasaringan naman ni Castro ang mga liderato ng Kamara at kapwa niya mga mambabatas na mawawala ng tiwala sa Kongreso ang taong bayan kapag hindi agad nila ito na-aksyonan. Kung hindi mangyayari ito, hindi ma-aksyonan agad ito, no? Mawawala yung tiwala ng mamamayan sa Congress, which is mandated to act on it. No? We took the initiative dahil medyo matagal na nga na nandoon sa Secretary General yung 3 impeachment complaints. So we took the initiative
to call on other complainants, no, to think of ways on how to push this through. Dahil sa tila malabong makakuha ng 106 na pirma, ang grupo ni Castro mula sa mga congressman, panibagong signing petition naman ang kanilang naisip kung saan ay ilang grupo at maging ang taong bayan ang kanilang papipirmahin para kalampagin ang Kamara sa agarang pagpapatalsik kay BP Sara Duterte. Usap-usap kami for a common action. So meron kaming gagawing mga petition signing to encourage our members, the organization's members for the support for the impeachment. Parang merong signature campaign na gagawin, and then there would be a series of mobilization. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Good news po itong pag-usapan natin ngayon. Mayroong post-optic politics. Sabi niya, this only means that majority of the Solons are extra cautious and still consider BP Sara Duterte as powerful. Okay. Bakit nag-iingat ang mga kongresista? Ito, mayroong news ng Daily Tribune. Ang title is, Only 6 Solons endorse Sara impeach bid. Okay. So, pumunta ako sa Daily Tribune, tinignan ko yung article. Tunay nga, nandito. Daily Tribune, published January 9. Sinulat ni Ejen Olikino. Basahin ko Only 6 congressmen have endorsed the 3 impeachment complaints against BP Sara Duterte as proponents plan a series of mobilizations this month to urge the House of Representatives to act on the petitions which have been stagnant for more than 1 month. Okay. So, ang nagbulgar na 6 lang ang nakapirma, si Representative Franz Castro. So, alam na ngayon, umiiyak na po si Congresswoman Franz Castro, aburido na. Okay, sabi niya, ito ang statement ni kagalang-galang Franz Castro. As of now, we haven't gathered enough votes. But this is our effort to encourage our colleagues in Congress. Yung effort na sinasabi niya, yung planned mass action itong month of January. Okay. So, nagkaroon sila ng briefing, Sabi ni Bayan Chairperson Teddy Casino, there will be mass actions and protests from 18th, January 18, January 25, January 27, and January 31. So, sa mass protest o mass action na gagawin nila, mag-gather sila ng signatures from individuals, sectors, and organization para sa kanilang joint statement at umaasa sila na itong mag-gather nilang signatures, kung ilang tao ba ang magpirma, yun yung parang pressure nila sa mga kapwa nila kongresista na i-endorse ang complaint laban kay BP Sara. Okay. So, sa ngayon, ang 3 complaints, impeachment complaint, hindi pa umuusad. Nandoon pa lang sa opisina ng House Secretary General.
Tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang nakabinbin sa Kamara kaugnay ng umano'y hindi tamang paggastos ng kanyang confidential funds. Kaugnay nito, nananawagan ang mga complainant at kanilang mga taga-suporta sa Kongreso na agad iproseso ang mga reklamo at ipasa sa Committee on Justice. Sa kabila ng papalapit na halalan, patuloy ang kanilang hakbang na magtipon ng mga pirma at magsagawa ng kilos protesta upang mapabilis ang impeachment process. Andito kami, yung ating mga complainants para ma-push o ma-encourage na yung mga kongresista kasi sila yung kailangang bumoto sa as endorser nitong impeachment complaint. Sir, let me start off with this. The first impeachment complaint was filed December 2, the second December 4, the third was December 19. So medyo mahaba-haba na po yung panahon. Magmula noon, ano na po ang status ngayon ng mga impeachment complaints? Kasi po, patapos na po yung, after a few weeks, magre-recess na naman ang Congress. Well, sa Monday po magre-resume yung House of Representatives, no? So, doon po kakausapin ko na yung mga nakiusap sa akin na bigyan sila ng tamang panahon, no, para pag-aralan yung tatlong complaints or mag-endorse sila ng another complaint kung hindi sila satisfied sa tatlo. Sir, let me just squeeze in one more question. I'm sure that the others also have questions. But sir, I'm wondering na kasi I understand, and we understand naman po that you would want to wait for yung mga gustong humabol para makahabol pa. Pero I think a lot of people are also wondering, how long are you going to wait for whoever wants to tag along or to hitch a ride on to the present impeachment complaints? Kasi naubos din po yung panahon ninyo. Opo, wala naman ho kasing time frame as far as the SecGen is concerned. Yun lang po, pinagbigyan ko lang yung pakiusap nila. Pero by next week po, kakausapin ko na itong mga congressman na to kung ano yung balak nila para makapag-desisyon na po ako. Mr. Velasco, nakita niyo na po yung tatlong complaint So, kailangan siyang i-consolidate para mas madaling pag-aralan ng mga members ng House. Sa tingin niyo po, based on the 3 complaints na nakita niyo na, gaano katagal kaya bago ma-consolidate yun? Dagdag sa tanong ni Ami. Hindi po ako magko-consolidate. Yung mga nag-file ko ng complaints, that's their option. Kung gusto nila mag-consolidate, they have to come together and file another complaint na consolidated. Okay. So, pwede palang pagbotohan kahit isa lang dun sa mga complaint. Opo. Hindi kailangan na i-consolidate. Hindi po, hindi. Hindi po required. Kailangan lang po kung gusto niyo yung so-called Bicol Express, no, yung fast track po. Yes. One-third of the House members. Yun po, hindi na dadaan sa mga proseso rito. Diretso na po yung sa Senado. Ang gagawin lang po namin, i-verify lang kung talagang pinirmahan at in-endorse ng mga House members yun. One-third po, that's 103. Yes. 103 House members. Yes. SecGen, kahapon pinag-uusapan po namin dito yung role ng SecGen vis-a-vis dito sa mga complaints. Ano ba ho formally yung role ng SecGen dito sa pag-proseso ng mga complaints na ito? Well, ang role ko po is to receive the complaints. Tapos po, titignan namin kung verified complaint. No? Ibig sabihin, nandun po yung mga requirements, no, na kailangan in-endorse ng at least one member ng House of Representatives. And that should be fairly fast, sir, and fairly easy kasi that's ministerial. Opo, lahat Yes, sir. naman po tatlo, yung tatlo po may endorsement. Yes, sir. Ng at least one House member. Yes, sir. Sir, if I may, sir, kasi I was reading the House Rules, Rule 2, Section 3 ng House Rules ng House of Reps. Says this, a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General, that's your office, and immediately referred to the Speaker. Yun po, that's the phrasing there. Immediately referred to the Speaker. Now, we understand po, siyempre, nagpasko at nagbagong taon, so medyo may konting vacation time.
Opo, opo. Pero at the same time po, it's been more than a month since the first impeachment complaint was filed. And so that does raise some questions among some people na parang, so ano nangyari po? How long are you going to wait until, sabi nga ninyo, there's no timetable naman in ano, pero it says in the House rules, immediately referred to the Speaker. Opo. Hindi rin po kasi ma-actionan dahil on break ko ngayon yung House of Representatives, no? So pinagbigyan ko po yung mga pakiusap ng mga House members. Nabigyan sila ng panahon para pag-aralan kung i-endorse nila one of the complaints or magpapile ng bagong complaint, no? Ang nangyari po kasi, very rare po yung 3 complaints na ipapile. Usually yung isang complaint lang, kaya yung SecGen, walang problema, nire-repair agad sa Speaker, no? Ito po 3 eh. So, tapos may humahabol pa. Magkakaroon ho kasi ng legal issue. Pagka tinansmit ko na ho, let's say yung 3, tapos may humabol pa po. Baka hindi pumayag yung nag-file ng 3 na isama yung 4th complaint. Yes, sir. Kaya pinagbibigyan po natin yung request ng ibang House members na hintayin lang sila. Siguro po by next week, we will know kung meron talagang magpapile ng complaint, na bagong complaint, or yung mga mag-endorse po. Kasi nagsisignature gathering po yung mga congressmen na nag-endorse nung one of the 3 complaints, no? Nagsisignature gathering po sila dahil siyempre gusto po nilang ma-achieve yung 1/3, no? Yung 103 members para hindi na dadaan sa mahabang proseso. At liberty ba kayo, SecGen, para sabihin yung ano na yung 4th complaint na nababanggit, kung sino magpa-file niyan? At ikalawa, wala ho, kasi sinabi lang sa akin and confidentially sinabi sa akin yun, kaya hindi ko ma-reveal yung mga pangalan nila, no? Pero yun po, na may mga na-receive naman kaming formal letters na nagre-request sa akin na kailangan nila ng time para pag-aralan yung mga complaints na na-filed so far. Again, SecGen, at liberty ba kayo para sabihin na ano na ba status ng signature campaign na binabanggit nyo? Wala akong report sa akin yun. Yung mga nag-endorse po ang magre-report niyan kung may nag-gather na silang additional endorsers. Mr. Velasco, kung magdesisyon na wala ng consolidation, anong magiging process sa House bago siya ipadala sa Senate? Pwede ba yung 3 complaint lahat ipadala sa Senate? Kung walang consolidation? Hindi po eh. Nasa sa Committee on Justice po yan kung anong gagawin nila. Basta lahat po yan i-repair ng Committee on Rules sa Justice Committee. Yes, sir. Yes, sir, we understand, sir. Pero nga, as you said, sir, it is the Committee on Justice that will be tasked with consolidation. So, wouldn't it have been more efficient to just pass it on upstairs so that they can consolidate when they feel like it is time to consolidate, rather than dun sa first step pa lamang, nakabinbin po? We'll give them the option kasi ni-report nung Makabayan Block na nag-meeting na po sila with the other persons na nag-file ho nung 2 complaints, no? So silang 3 nag-meeting daw pa lang eh, kasi wala ho pa siya palang report sa akin eh. Nag-meeting daw po sila na they're willing to consolidate, no? So yun po rin ang isang inaabangan natin kung they'll be successful in consolidating the 3 complaints into 1 complaint. No, sir. Go ahead, Ami. May instruction po ba si Speaker Martin Romualdez? Kasi sa opisina niya babagsak yung mga reklamo din na yan, di ba? Meron ba siyang specific instruction with regard to eto mga 3 ngayon and you are awaiting a 4th one? Wala po dahil yun nga break ko ngayon eh. Wala akong nagre-report masyado kung congressman dito, including the speaker. Hindi ko siya nagre-report sa office niya eh. So,
wala ko rin kami pagkakataon na makapag-usap tungkol dito. Pero next week ko, nandito na siya. Hopefully by Monday, makausap ko siya at saka yung mga ibang house leaders. Kung pagbibigyan pa natin yung iba na maghintay or wag na lang hintayin, i-transmit na yung 3 complaints so far, no? Pero ngayon, ang inaabangan po rin natin, yung consolidated complaint, no? Kasi sabi nga ng Makabayan Black, nag-meet na sila yesterday and they are planning to have a consolidated complaint. Well, actually, sir, yung announcement kahapon ng Makabayan Black, ang sabi nila, they're asking the leadership to start moving already on the complaints Opo, file. well, Yes, sir. Magmumove lahat sa Monday eh. Kasi kahit makumilos si Akupos as SecGen, wala rin yung mag-a-action dahil wala yung Office of the Speaker ngayon, wala yung plenary session. Ang proseso po kasi, transmit ko kay Speaker, the Speaker will refer it to the Committee on Rules, and then Committee on Rules sa plenary po, tapos plenary will decide kung i-refer na sa Committee on Justice, no? And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 session days. So medyo matagal po yung proseso na yun. So, SecGen, kung sakaling hindi makonsolidate yung 3 impeachment complaints, ay itatransmit nyo pa rin siya kay Speaker. Tapos Opo, si Speaker... yung tatlo. Yes, Or kung meron pang port po, Yeah. sasama ko na po yun. Will the Speaker have to choose one bago niya i-transmit sa Committee on Rules o yung Committee on Rules ang pipili bago i-transmit sa plenary? Hindi ko po alam ang magiging decision ni Speaker dito, no? Pero he has the option to submit all of them to the Committee on Rules. Tapos Committee on Rules can refer also all the complaints or one of the complaints sa Committee on Justice. Depende yung sa House members kung ano magiging decision nila. Congresswoman, in our sister program StoryCon, sinabi po ni SecGen Velasco that lawmakers have asked him for more time to determine what to do with the impeachment complaints. Medyo matagal-tagal na po, nakatatlo na, inaantay pa raw yung pang-apat. Your reaction to all of this, it seems that it's taking quite some time. We do know, napakaliit lang po ng window for this to happen. Yes, it's been a month na, no, Gretchen, if you are going to count the number of days as far as, for example, in our impeachment complaint. But I think the Congress, it's high time that the Congress should act on the impeachment complaints as soon as possible, now that more are thinking or are supporting the impeachment complaints. Kasi kung hindi mangyayari ito, hindi ma-actionan agad ito, no, wala yung tiwala ng mamamayan sa Congress, which is mandated to act on it, no? And then yung mga investigation in the Committee on Good Government and Accountability, the documents or the unearthed documents and testimonies would be put into waste. Well, we took the initiative, no, kami sa Makabayan as second endorsers ng second complaint. We took the initiative dahil medyo matagal na nga na nandoon sa Secretary General yung 3 impeachment complaints. So we took the initiative to call on other complainants, no, to think of ways on how to push this through. Kasi kung may inaantay pa na 4th complainant, so be it. So antayin, pero siguro dapat ay action na rin. So ano ba yung mga pinag-usapan namin doon? So first, of course, ano ba yung update doon sa kanilang mga complaint? Baka meron na rin, no, na meron nakagather na rin ng mga signature, yung other complaints, impeachment complaints. And then number 2, like usap-usap kami for a common action. So meron kaming gagawing mga petition signing to encourage our members, the organization's members,
for the support for the impeachment. Parang merong signature campaign na gagawin, and then there would be a series of mobilization starting on on January 15 up to January 31. So yun yung pinag-usapan namin kahapon. And then of course yung magmi-meeting pa for a press con probably on January 17.